Mga mahal ko, may nadiskubre akong napakagandang mystery series, Hatang Hating Gabi. Ang may-ari ng pagawaan ng sasakyan at ang mayamang babae ay nagtatagpo sa loob ng kotse. Bigla na lang may kakaibang anino ang dumaan. Nagmamadali silang bumaba ng sasakyan para tingnan. Pero wala na ang anino. Natatakot ang may-ari ng pagawaan na mahuli sa kanyang pagtataksil. Unahin na natin ang mayamang babae. Nagmadali siyang magbihis at humanap ng tao. May kakaibang tunog ng tubig na nanggagaling sa ilalim ng pulang sasakyan. Yumuko ang boss para tingnan. Sumunod. Agad na nasugatan ng malubha ang boss. Dahan-daang lumapit ang isang taong nakamaskara. Walang ano-ano'y. Inihampas niya ng malakas ang bakal na tubo. Tapos ang pangalawa, ang pangatlo. Patuloy na tumatalsik ang dugo ng amo sa kanyang maskara. At agad ding nawalan ng hininga. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng amo ng isang mekaniko sa pagawaan. Agad namang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. May isang dalagang nagngangalang Lia na dumaan ng saktong oras. Nakita niya ang mga taong nagkukumpulan. Gusto niyang silipin. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Huwag kang makialam. Umuwi na ang mag-ina. Kumuha si Aling Lee ng gamot at iniabot kay Lian. Araw-araw kinukuha ni Lian ang gamot na yon. Lumaki siyang kontrolado ng kanyang ina. Kahit hindi niya alam ang eksaktong epekto ng gamot, sanay na siyang sumunod na lang. Ano ang sabihin ng ina niya, iyon ang kanyang gagawin. Isang araw, may dumating na bagong guro sa paaralan, si Limeng. Pagkakita ni Lian sa kanya, nakadama siya ng matinding pamilyaridad. Para bang nakita na niya si Limeng noon, pero hindi ko na maalala. Pagkatapos ng trabaho, may narinig akong tawanan sa baba ng gusali. Bumaba si Lian, at nakita niya si Limeng na nanlalandi sa direktor. Natarante siya at tumakbo ng mabilis. Nang mga oras na yon, hindi pa alam ni Lian na magsisimula na ang kanyang panaginip. Kalahating oras ang lumipas. Nakauwi na si Lian sa bahay. Wala ang nanay niya sa bahay, samantalang bihira itong lumabas. Paulit-ulit na tinatawagan ni Lian ang nanay niya sa telepono. Pero walang sumasagot. Biglang kumulog ng malakas. Nang inig sa takot si Lian. Habang pupunta na sana siya para kumuha ng gamot, bigla na lang umuwi si mama. Bakit hindi kita makontak? Saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang umuwi? Mayroon si Lian na isang unhealthy na pagdepende sa kanyang ina. Basta't hindi niya makita ang kanyang ina. Ganito ang kanyang reaksyon. Kinabukasan, muli na namang nagkita sina Lian at Limeng sa paaralan. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito sa kanya ng diretso na, "Ako ang kapatid mong tunay." Natigilan si Lian sa sinabi nito. Ngunit nagpatuloy si Limeng. Naalala mo pa ba? Iniwan tayo ni Mama noong bata pa tayo. Lalong nagulat si Lian. Parang nakita na niya nga si Meng, pero ang mga sinabi ni Meng, wala na siyang maalala. Para mapatunayan ang sinasabi niya, sumunod na lang si Meng kay Lian pauwi. Pagkapasok pa lang sa bahay, nag-away na agad sina Meng at si Mama Lee. Sa tingin mo ba, matatakasan at matatago ang problema sa pamamagitan ng pag-iwas? Wala talaga akong naiintindihan sa sinasabi mo. Baliw na ito. Oras na ng gamot mo. Uminom ka na ng gamot. Kinabukasan, nakatanggap si Lian ng text message. Inaya siya ni Limeng na magkita sa teatro. Dahil sa kuryosidad, pumunta si Lian. Hindi ko inaasahan na si Limeng pala ang gumawa ng isang dulang ito. Ang istorya ay ang kakaibang krimen na nangyari noong nakaraang mga araw. Ang may-ari ng pagawaan ng sasakyan at ang mayamang babae ay nagkaroon ng relasyon. Bigla na lang silang nabundol ng sasakyan at nagtamo ng malubhang pinsala. Tapos ay may isang misteryosong tao na pinatay sila gamit ang isang pamalo. Nang matagpuan ng pulisya ang bangkay, si Lian ay dumaan lang pala. Narinig din niya ang mga pulis na nagsasabi na ang asawa ng mayamang babae ang posibleng may sala. Hindi talaga maintindihan ni Lian kung bakit ginagawa ni Limeng ang dulang ito. Habang siya ay papalingon, biglang sinabi sa kanya ni Limeng gamit ang seryosong tono, "Gusto mo bang malaman kung sino ang may sala?" Lizzie Yalon, nanay ni Lee. Siyempre, hindi yun pinaniwalaan ni Lian. Para mapatunayan ang sinabi ni Limeng, umuwi siya at kinulit ang kanyang ina. Ngunit biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Aling Lee at inagaw ang mangkok ni Lian. Dahil sa pagkamausisa, isinugol ni Lian ang kanyang tapang para magtanong ulit. Ngunit bigla na lamang umiwas si Aling Lee ng usapan. Nagsasalita sila tungkol kay Limeng. Sabi niya, si Limeng, hindi niya tunay na anak. Anak yun ng lasenggong kapitbahay. Mga 10 taon na ang nakakaraan.
kalokohan. Naawa siya kay Li Meng kaya't inalagaan niya ito. Tapos, hindi pa umaabot ng 3 araw. Nakita na naman niya si Li Meng. Hawak ang unan at balak siyang patayin si Lian. Mabuti na lang at naawa siya agad. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ipinadala niya si Li Meng sa mental hospital. Hindi pa tapos magsalita si Nanay Li. Biglang sumulpot si Li Meng. Palalayasin niyo na ba ako? Napansin agad ni Lian na, nang magsalita si Li Meng kanina, may sumingit na pag-aalinlangan sa mukha ng nanay niya. Si Lian naman ay nalilito ng husto. Si Li Meng ba ang nagsisinungaling? Sa ganitong sitwasyon, si Li Meng ay biglang nagdrama ulit. Inihayag niya kung sino ang susunod na papatayin ni Nanay Li. Sinabi pa niya kung anong oras, lugar, impormasyon ng biktima. Lahat ay nasabi na. Pagkatapos mabasa ni Lian, naisip niya na ito ay kalokohan. Ngunit nang siya ay pumunta sa isang pinagsamang lugar na pinabayaan, gamit ang mga clue na ibinigay ni Li Meng, ang nakakagulat na tanawin sa kanyang harapan, ay nagpaparalisa sa kanya. Totoo ba ang lahat ng nakita ni Lian? Tunay nga bang umiiral si Li Meng? Anong gamot ba talaga ang ipinainom ni Nanay Li kay Lian? Sino nga ba talaga ang tunay na salarin sa sunod-sunod na pagpatay na ito? Lalong magiging kapana-panabik ang mga susunod na pangyayari. Suspense thriller na may 2 babaeng bida. Parola sa kabilang ibayo. Mga kaibigan, sulit na sulit itong panoorin.